Sa ikatlong serye ng ating mga pagtuturo patungkol sa mga pagsubok at pagtitiis, paglakad sa apoy ng may pananampalataya, tayo sa mga sandaling ito ay dadako sa ikalawang aralin. At ito ay nagsasabing kasama mo ang Diyos sa apoy. Para sa ating susing talata, ito ay makikita sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13. Sabi doon, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa matinding pagsubok na inyong nararanasan na para bang ito'y kakaiba. Sa halip, magalak kayo sapagkat kayo'y nakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang kayo rin ay magalak at magsaya kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Nararanasan mo bang dumaan sa isang panahon ng buhay na parang pugon o furnace, mainit, nakakapagod at puno ng bigat? Marahil ay naroon ka mismo ngayon. Ang mga salita ni Pedro sa mga unang Kristiyano ay paalala sa atin. Ang paghihirap ay hindi sagabal sa ating paglalakbay kasama si Kristo. Ito mismo ay bahagi ng paglalakbay. At sa lahat ng ito, malinaw ang mensahe ng kasulatan. Kasama mo ang Diyos sa apoy. Ang pagtitiis ay hindi kakaiba. Ito ay pagsasanay pang-espiritual. 1 Peter 4:12, sabi doon, huwag kang magtaka sa matinding pagsubok na para bang ito'y kakaiba. Sabi ni Pedro, huwag tayong magulat kapag may dumarating na pagsubok. Hindi ito kakaiba. Ito ay bahagi ng spiritual na pagsasanay. Ginagamit ito ng Diyos upang palaguin ang ating pananampalataya. Gaya ng pagdalisay na apoy sa ginto. Sabi sa Santiago 1:24, sinabi doon, ituring ninyong kagalakang lubos kapag kayo'y dumaranas ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyo na ito'y nagpapalago ng pagtsatsaga upang kayo'y maging ganap at buo. So ang mga pagsubok, ito ay humuhubog, nagpapatatag at nagpapalalim sa ating pag-asa sa Diyos. Inaayon niya tayo nito sa buhay at mga pagtitiis ni Kristo. Sa Pilipos 1:29, sabi doon, ipinagkaloob sa inyo alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din alang-alang sa Kanya. Ang pagtitiis bilang Kristiyano ay hindi parusa, kundi pribilehiyo. Isa itong palatandaan na tayo ay pag-ari niya. Hindi tayo nag-iisa sa apoy. Hindi iniwan ng Diyos ang kanyang mga anak sa gitna ng apoy. Malinaw ang kanyang pangako. Hebrew 13:5, kailanmay hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sa pinakamadalim mong sandali, kapag tila hindi mo na kaya, kasama mo ang Diyos. Maaaring hindi niya alisin ang apoy, ngunit pananatili niya ang magbibigay sa iyo ng lakas. 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9. Pinipighati kami sa lahat ng paraan, ngunit hindi nasisiraan ng loob. Naguguluhan, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Ibinabagsak, ngunit hindi nawawasak. Oo, darating ang apoy. Ngunit hindi ka masusunog sapagkat ang Diyos mismo ang siyang nag-iingat sa iyo. Halimbawa sa lumang tipan, sina Shadrach, Meshach, at Abednego sa Daniel chapter 2 o Daniel chapter 3, I mean. Isang makapangyarihang larawan ng katotohanan na nasusulat sa aklat ng Daniel chapter 3. Tumanggi si
Shadrach, Meshach at Abednego na sumamba sa gintong imahen ni Haring Nebuchadnezzar. Nanindigan sila sa pananampalataya kahit pa ikapahamak ng kanilang buhay. Inihagis sila sa naglalagablab na pugon na pinainit pa ng 7 ulit. Ngunit ano nangyari? Daniel chapter 3 verse 25. Tingnan ninyo, nakikita kong may 4 na lalaki sa loob ng apoy. Hindi nakagapos at hindi nasasaktan. At ang ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Hindi sila iniligtas ng Diyos bago pa sila pumasok sa apoy. Sa halip, sumama siya sa kanila sa loob nito. Hindi lang niya sila iniligtas. Kasama niya silang naglakad o lumakad sa gitna ng apoy. Ang Diyos na yon ay siya rin nating pinaglilingkuran ngayon. Magalak sa gitna ng apoy. 1 Peter 4:13. Ngunit magalak kayo, sapagkat kayo'y nakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, upang kayo rin ay magalak at magsaya kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Oo, magalak. Kahit sa gitna ng pagdurusa. Bakit? Sapagkat nakikibahagi tayo sa buhay at misyon ni Jesus. Romans chapter 8, verse 17 to 18. Kung tayo'y mga anak, tayo'y tagapagmana. Kung tayo'y nakikibahagi sa kanyang mga paghihirap, tayo rin ay makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sapagkat sa aking palagay, ang mga paghihirap sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. So, ang pagdurusa ay pansamantala. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay walang hanggan. Bilang pangwakas, ang mga apoy ng buhay ay hindi upang wasakin ang mananampalataya, kundi upang dalisayin. Gaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, kasama mo ang Diyos kapag lumakad ka sa gitna ng apoy. Hindi ka masusunog. Sapagkat ang banal ay lumalakad sa tabi mo. Hayaan mong palakasin ka ng katotohanan ito. Kasama mo ang Diyos sa apoy. Tanungin mo ang iyong sarili. Anong uri ng apoy ang iyong pinagdadaanan ngayon? Sakit? Pagdadalamhati? Sirang relasyon? Suliraning pinansyal? Espiritual na digmaan? Ano man ito, tandaan mo. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa apoy. Hinuhubog ka niya para sa kanyang layunin. Ang iyong pagdurusa ay may saysay. Ito ay bahagi ng iyong pagbabago. Magalak sa ginagawa ng Diyos sa gitna ng apoy. Magtiwala sa Kanya, kumapit sa pag-asa ng darating na kaluwalhatian. Salamat po.